Sa mundo ng boxing, hindi lang lakas, bilis at talino ang puhunan. Minsan, may mga boksingero ring nadadala ng labis na katusuhan at kalokohan sa ring, mula sa mga iligal na suntok, kakaibang taktika, hanggang sa lantaran na pandaraya. Sila ang mga naging kontrobersyal sa kasaysayan ng sport. Kaya ngayon, kilalanin natin ang top 5 pinakamadayang boksingero sa kasaysayan ng boxing at alamin kung paano nila nadungisan ang kanilang pangalan sa mata ng mga fans at kritiko. Number 1. Antonio Margarito. Si Antonio Margarito ay nasangkot sa isa sa pinakamalaking kontrobersiya sa kasaysayan ng boxing noong 2009 bago ang laban niya kay Shane Mosley. Sa pre-fight hand-wrapping inspection, napansin ng trainer ni Mosley na si Nasim Richardson na parang may kakaiba sa balot ng kamay ni Margarito. Nang siyasatin ng California State Athletic Commission o CSAC, natuklasan nilang may matigas at parang plaster-like substance sa hand wraps na posibleng tumigas palalo kapag pinagpawisan, katulad ng plaster of Paris. Ang substance na ito ay pwedeng magdulot ng mas matinding pinsala sa kalaban. Kaagad itong tinanggal at pinalitan bago magsimula ang laban. Natalo si Margarito kay Mosley via TKO sa round 9. Siya at ang kanyang trainer na si Javier Capetillo ay sinuspinde ng 1 taon at binawi ang kanilang lisensya sa California. Simula noon, nasira ang reputasyon ni Margarito at marami ang nagduda sa kanyang mga naunang panalo, lalo na sa brutal na pagkapanalo niya laban kay Miguel Cotto noong 2008. Matinding backlash sa career, sinuspinde at tuluyang bumagsak ang reputasyon. Number 2. Luis Resto. Noong June 16, 1983, nagharap si Luis Risto at Billy Collins Jr. sa Madison Square Garden. Matapos ang laban, napansin ng trainer ni Collins na tila kakaiba ang pakiramdam ng gloves ni Risto, mas manipis at matigas. Nang siyasatin, natuklasan na tinanggal ang malaking bahagi ng padding sa gloves bago ang laban. Ibig sabihin, halos direkta ang impact ng kamao sa mukha ni Collins. Dahil dito, nagtamo si Collins ng patinding pinsala sa mata na tuluyang nagwakas sa kanyang boxing career at nakulong si Resto at ang kanyang trainer. Number 3. Floyd Mayweather Jr. Si Floyd Mayweather Jr. ay kilala sa kanyang dirty tactics sa clinch. Madalas akusahan ng paghawak at pagpigil sa kalaban habang nagpapasok ng short punches o elbows. Sobrang paggamit ng elbows. May mga laban kung saan pinapansin ng fans at commentators na parang sinasadyang gamitin ang siko para makadiskarte sa depensa o kontra-atake. Pumipili ng kalaban. Kritikal ang ilan na kadalasan ay pinipili niya ang mga kalabang nasa disadvantage, gaya ng matatanda na, galing sa injury o hindi natural sa weight class. May kontrobersya pero nanatiling undefeated. Panama Lewis, isang trainer. Si Panama Lewis ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal na trainer sa kasaysayan ng boxing. At ang insidente sa laban nina Aaron Pryor at Alexis Arguello noong November 12, 1982 ang pinakakilala. Noong laban sa pagitan ng mga rounds, nakita sa kamera si Panama Lewis na humihingi ng the battle ay mix. Mula sa kanyang cornerman, ang bote ay hindi pinayagang inspeksyonin ng ringside officials o komisyon. Ayon sa mga haka-haka, maaring may laman itong halo na nagbigay ng dagdag stamina o lakas kay Pryor, lalo na't bigla itong naging agresibo at malakas sa huling rounds na nagresulta sa KO victory sa round 14 laban kay Arguello. Nadagdagan ng kontrobersiya nang masangkot siya sa ibang iskandalo, gaya ng pag-alis ng padding sa gloves ni Luis Resto laban kay Billy Collins Jr. noong 1983. Hanggang ngayon, hindi napatunayan kung ano talaga ang laman ng bote. Pero dahil dito, lalong dumami ang duda sa kredibilidad ni Luis, kaya pinagbawalan siya habang buhay sa boxing. Number 5. Andrew Guluta. Si Andrew Guluta ay isa sa pinaka-controversial na heavyweight boxers noong 1990s at ang isyong pinakasumikat sa kanya ay ang paulit-ulit na low blows laban kay Riddick Bowe. Maganda sana ang performance ni Guluta, ngunit paulit-ulit siyang sumuntok sa ibaba ng sinturon. Kahit ilang beses siyang binigyan ng babala, hindi siya tumigil. Sa round 7, na-disqualify siya nang nagdulot ng riot sa arena. Noong rematch nilang dalawa, December 14, 1996, halos pareho ang nangyari. Kahit lamang siya sa puntos, tuloy pa rin ang low blows. Na-disqualify ulit sa round 9. Dahil dito,
Nakilala si Golota bilang The Foul Paul dahil polished siya at naging simbolo ng disiplina na sinira ng Dirty Tactics. Naging isa sa pinakasikat na dirty fighters sa heavyweight history.